Hello guys, Engineer Miller here. Welcome na naman sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin yung tinatawag natin na equivalent annual cost or sometimes tinatawag din itong uniform annual cost or equivalent uniform annual cost. Walang pinagkaiba yan, basta ang ibig sabihin ng equivalent annual cost na yan is the cost per year of owning, operating, and maintaining an asset over the course of its entire lifespan. So basically, ang ginagawa mo lang dito sa equivalent annual cost, i-convert mo lahat ng expenses sa tanan ng buhay nung asset mong yon into annual costs na uniform. Yun yung gagawin mo dito sa equivalent annual. So, halimbawa, bumili ka ng motor. Okay? Yan. Now, kunin natin yung cash flow diagram. Now, dito kasi sa equivalent annual cost, importante kasi yung ano dito, kung yung inflow, yung pera ba ay negative or positive or inflow or outflow. Nawawala ba yung pera o nagkakaroon ng nagiging ka ba ng pera? So, kailangan nating i-distinguish kung alin yung outflow at saka inflow na part. Pwede nating i-consider, katulad ng pinakamaraming libro, ang ginagamit nila is yung taas is inflow at yung baba ay outflow. So, lahat ng palabas or gastos, outflow, ilagay sa baba. Lahat ng papasok, income man yan or salvage value, sa taas mo ilalagay. Okay? Positive pag inflow, negative pag outflow. Importante lang siya dito ah, para lang consistent tayo dun sa ating solution. So, syempre pag bumili ka ng motor, bibilhin mo yan at a certain amount. Tatawagin natin siya ngayon na P. After some time, yung motor na yan, pag naluma na siya, na-reach na niya yung economic life niya, pwede mo pa siyang ibenta at a certain amount that is salvage value. Now, notice yung P is pambayad. So, pababa siya dahil outflow siya. Yung salvage value, pag binenta mo kasi, yung perang pinagbentahan mo, yun yung salvage value, babalik sa'yo. Kaya nasa taas siya, inflow siya. Okay? Now, itong P at saka salvage value na to, ito yung mga tinatawag natin na mga capital costs. Okay? Capital costs ang tawag natin dyan. Now, over the entire life of this motorcycle, siyempre gumagasto ka dyan ng mga operation and maintenance. Pinapa-change oil mo yan. Or nagmumotor ka, siyempre may mga gasolina. So, may mga ginagasto ka, spare parts. O pag pinaayos mo yung, pinalitan mo yung gulong, pinaayos mo yung mga, yung makina mo, mga ganon. So, meron kang nai-incur na mga operation and maintenance throughout its entire life. Now, yung value nito ay puwedeng iba-iba or puwedeng pare-parehas. Depende na lang sa consideration natin. Basta ang tawag natin sa mga 'yan na gasto mo ak to its entire life is, operation and maintenance na lang ang tawag natin for simplicity's sake, okay? Now, ang ginagawa lang natin dito sa equivalent annual cost, kino-convert natin siya from ganyan into ganito, equal payments of equal interval. Basically, yung mga single payment sa taas or gradient or annuity or kung ano mang itsura niya dyan sa taas, i-convert mo lang siya into annuity na pare-pareho yung amount niya at an equal interval which is annual. Kaya nga tinawag na annual cost. So yan po yung ibig sabihin ng equivalent annual cost. Now, pinaka-importanting use kasi nito is, 'pag nagko-compare ka ng iba't ibang option na magkaiba yung kanilang economic life, okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo. Itong motor na 'to, again sabi ko sa inyo kanina, para lang meron tayong konting, ayos sa ating solution, paghihiwalayin natin yung capitalized cost at saka yung operation and maintenance. So, una,
Sa mga capitalized cost, normally ang mga andiyan ay yung pinambili mo at saka yung salvage value. Okay? Normally, yan yung mga andyan, no? At idagdag mo diyan yung mga operation and maintenance para lang maghiwalay. Now, ang dahilan lang kung bakit ko ginawa itong hiwalay na ito ay dahil kasi karaniwan yung operation and maintenance na yan ay uniform. So, kung uniform na siya or annuity na siya, hindi mo na siya kailangang i-convert to annuity kasi naka-uniform na nga. Kaya ko pinaghihiwalay yan para kasi normally, yung capitalized cost normally ang kino-convert natin. Okay? So, at any sense, dalawa ang ating ginawang ah, distinction. Well, hindi mo naman talaga kailangan gawin yan pero ginagawa ko lang para lang mas mapadali ang solution natin mamaya. Okay? So again, pag-plusin mo yung dalawang yan, magko-convert siya ngayon ng equivalent annual cost. Now, paano kino-convert? Okay? Paano kino-convert from umpisahan natin sa capitalized cost? Paano kino-convert? Well, katulad ng ginagawa palagi natin dito, ilagay mo sa future. Yung ibang libro at ibang mga teachers, pinapalagay naman dun sa present. Ah, sa future na lang tayo para consistent tayo sa channel, okay? So lahat ng amount dito sa capitalized cost ilagay mo sa future. So may future si P. Si salvage value kasi nasa future na siya, nasa end period na siya. Okay? So therefore, doon sa capitalized cost, dalawa ang andun sa future. So yung future ng capitalized cost ay positive na SB, negative na FP. Okay? Now, sa operation and maintenance, kung hindi siya uniform, ilagay mo lang siya, i-forward mo lang siya sa future. Kung yan ay gradient, kung yan ay uniform, ay, kung yan ay annuity, or yan ay perpetuity, o kung ano man yan, no? Arithmetic gradient, or uh, first year, iba yung value. Second year, iba yung value. So, basta lahat, gawin mo, ilagay mo lahat sa future. And by that, makukonvert mo na siya into equivalent annual cost by getting the future amount of this equivalent annual cost. So, ang mangyayari dyan, i-equate mo si future ni equivalent annual cost sa future ni CC plus future ni operation and maintenance. So, basically, ganyan ang gagawin natin. Okay? Now, saan ba natin ginagamit itong equivalent annual cost na to? Saan ba ito prevalent? No? Ito ay ginagamit natin sa economic comparison. Kapag meron kang dalawang option o higit pa, halimbawa, motor ulit, balikan natin yung motor. Halimbawa, meron kang dalawang option. Pwede kang pumili ng mahal pero matibay na motor. Okay? Pwede kang bumili ng mahal pero matibay na motor. At let's say yung lifespan nito ay 15 years. Yun yung economic life. Or, puwede ka ring bumili ng mas mura naman, pero matibay pa rin na motor. Let's say yung economic life nito ay 10 years. Ngayon, in the view of engineering economy, do'n lang tayo sa pera ng pag-uusapan natin, do'n ah, sa economic part lamang. Hindi natin pag-uusapan dito yung feature ng dalawang motor na yan. Siyempre mas gusto mo yung, mas maganda katulad nito ADV para pogi sa kalsada. Eh, pogi pa rin naman yung mga easy ride na yan 'no. So depende yan 'no. Pero ang tinitignan natin dito sa ating pag-aaral sa engineering econ is yung economic side. Ang tinitimbang mo dito usually is alin ang mas magandang bilhin. Again, ang tinitignan mo lang ay yung economic side, hindi yung feature. Okay? Kung pogi or ped, hindi yun yung tinitingnan natin dito. Yung pera lang, no? Ngayon, paano mo malalaman kung alin ang pipiliin mo dyan? Pag magkaiba kasi yung period ng kanilang economic life. Halimbawa ito, yung isa is 10 years, yung isa is 15 years. Hindi mo puwedeng kunin yung present worth ng lang lahat ng 'yan, capitalized cost. Hindi mo puwedeng kunin yung capitalized cost ng dalawang 'yan at piliin mo yung mas maliit. Hindi, kasi magkaiba sila ng economic life.
Dito ngayon pumapasok yung ating equivalent annual cost 'pag magkaiba yung economic life. Ang comparison is kunin mo yung equivalent annual cost ng mas mahal na unit versus yung equivalent annual cost nung mas mura na unit, and kung alin yung mas malaki at mas maliit, dun ka ngayon pipili. Kung mas maliit, siyempre yun yung mas pipiliin mo in consideration of the economic life. Okay? So yan yung pinakadahilan kung bakit merong equivalent annual cost. Para ma-compare kung alin ang mas wise na bilhin or na investment sa dalawang asset or dalawang kumpanya or dalawang option o higit pa na magkaiba yung kanilang economic life. Okay? Puwede rin natin ito actually i-apply kung ano ba ang mas pipiliin mo, bumili ng motor or mag-commute ka na lang. 'Di ba? Kasi kung kaysa bumili ka ng motor, baka naman mas mura 'pag mag-commute ka na lang. Ano ang mas pipiliin mo? Paano mo iwe-weigh ito? Paano mo sila iko-compare? Now, ang paraan is puwede nating gamitin itong ulit na tinatawag natin na equivalent annual cost. Kunin mo yung annual cost ng operation ng motor mo, pati yung pinambili mo, lahat nung expenses sa motor mo. At kunin mo rin yung equivalent annual cost ng lahat ng nagagasto mo sa pagco-commute. I-compare mo silang dalawa, alin doon ang mas maganda. Okay? Siyempre again, hindi natin pinag-uusapan yung feature. Siyempre mas maganda 'pag may motor ka kasi para pogi 'pag pupunta ka ng palengke, punta ka ng mall, walang hassle, hindi ka pa maghihintay ng jeep o ng bus o ng PNR. Kasi sa PNR papasok ka fresh, fresh, lalabas ka mandirigma. So, hindi 'yun ang pinag-uusapan natin, yung pera lang talaga ang tinitignan natin, okay? So, ayan, puwede rin pagpiliin mo yung magpapatayo ka ba ng structure para sa business mo or magrerenta ka na lang. So, 'yun yung mga tinitignan natin dito sa equivalent annual cost, okay? So, let's try to solve some problems. Now, find the equivalent annual cost of a 1,200,000 backhoe machine that costs 50,000 to maintain annually and will have a salvage value of 150,000 pesos after 10 years if I is 8%. Okay? Ilagay natin kunin natin yung mga given. Sabi, yung first cost daw ay 1.2 million. Yung salvage value is 150,000 pesos. Yung economic life niya, 10 years, operation and maintenance. Every year, gumagasto ka raw ng 50,000 pesos. And then, yung interest rate is 8%. Okay? Well, cash flow diagram na naman. No? Now, 10 years ang pinag-uusapan. Now, umpisa natin si first cost, 1.2 million. Si first cost na 1.2 million ay ginasto mo, linabas mo. So, outflow siya, palabas. Sa baba natin ilagay. Okay? 1.2 million. Negative yan. Okay? And then, every year, gumagasto ka ng tig 50K. Yun yung ating operation and maintenance. And at the end of each 10th year, pwede mong ibenta into 150K yung bako mo. Okay? Yan yung ating cash flow diagram. Now, kunin yung equivalent annual cost. Ibig sabihin, i-convert mo siya into this form. Kailangang maging ganito yung itsura niya. Uniform annual cost. Okay? So, balikan natin yung taas. Umpisahan natin yung mga capitalized cost, si 1.2 million at saka si 150K. I-forward natin, sabi natin kanina, si 1.2 million, i-forward mo sa future. Now, yan na yung 150 na pataas at yung future na 1.2 million, yan na yung capitalized cost or yung capital cost. Pero yung mga operation and maintenance, yan na ay uniform. Tig 50K. So yung mga tig 50K na yan dahil naka-annuity na siya, ito, hindi mo na kailangan i-convert dahil ito na is already in its annual form. So hindi mo na kailangan i-convert yan kasi naka-annual
cost na yan, naka-annual form na. So ang kino-consider mo na lang talaga ay itong dalawang ito, yung capitalized cost. So ang dalawang yan, i-compare mo sa future na amount ng equivalent annual cost. Okay? So ang kino-consider na lang natin ay si capital cost, i-convert natin siya to equivalent annual cost. Then mamaya i-plus na lang natin yung 50K na yon. Okay? So sabi natin kanina, yung future lang ang tinitignan natin ng CC at yun ay SV minus FP, yung pataas minus pababa. Equate natin yung future ng capitalized cost na yan sa equivalent annual cost na future. Okay? Now, yung SV is 150K. Hindi mo na kailangang multiply sa mga interest kasi nasa future na. Pero si 1.2 million ay single payment na nasa umpisa. So, single payment formula. E times 1 plus I raised to n. And then, ang equivalent annual cost ay isang annuity. So, yung formula ng annuity sa future ay A times 1 plus I raised to n minus 1 over I. So, meron ka ng equation, palitan mo ng mga given, 150K minus 1.2 million times 1 plus 0.08 raised to 10 is equivalent annual cost ng CC lang ang tinitignan natin dito dahil yung O&M ay naka-annual cost na times 1 plus 0.08 raised to 10 minus 1 over 0.08 at ang magiging value ng nasa left ay negative 2,440,708 is equal to EAC 14.4865. Okay? I-divide natin yung 14.84865 dun sa kabila. Ang matitirang value ng equivalent annual cost nung capital cost lamang ay negative 1.168,480.96. Yung negative lang po doon ay nagpapakita lang ng outflow. Okay? Either outflow or inflow. Papasok or palabas yung pera. Ngayon, idagdag natin yung equivalent annual cost naman ng O&M. Hindi naman natin kailangang i-convert dahil naka-annual form na siya. So, i-plus mo na lang. Okay? So, yung dalawang yan, pag-plusin mo, pababa si 50K, so negative 50K dahil outflow din siya. Pag-plusin mo yung dalawang yan, ang nagiging total equivalent annual cost ay 218,480.96 at tinanggal ko na yung negative at kinonvert ko na outflow. Okay? So, yung negative sign is just a way to know kung palabas yung pera or papasok. Okay? So, yan yung ating equivalent annual cost. So, yung gastuhing 1.2 million na first cost at salvage value na 150K at yung O&M na 50,000 per year, ang katumbas niyan ay 218,480.96 every year. Okay? Let's try another one. Number 2. Sabi niya dito, a working student wants to know uh, what kind of backpack to buy given the following options. Okay, meron tayo ditong working student. Siyempre, pag working student ka, gusto mo yung pinakasulit palagi ang binibili mo. Pati sa pagbili ng bag, ito pinakasimple halimbawa. Yung unang option, mabibili mo siya at a cost of 4,000 at magtatagal siya ng 5 years. At in fact, sa dulo ng 5 years, pwede mo pang ibenta yung backpack na yon ng 250 pesos. Kaya yan yung unang option. Pangalawang option, yung cost niya ay 1,600 pesos. At ang economic life niya is 2 years. At pagkatapos ng 2 years, sira-sira na siya. Hindi mo na siya pwedeng ibenta. Kaya ang salvage value niya na ay 0. Okay? Ngayon, which bag should he buy to get the most out of his money if I is 5%? So, meron kang estudyante, pipili siya ngayon ng bibilhin niyang bag. Again,
hindi natin tinitignan dito yung features. Halimbawa, siyempre 'pag mahal yung bag mo, yung pangalan niya pinapakita mo 'no, 'pag mumurahin lang minsan hindi gaanong flash. Pero hindi 'yun ang pinag-uusapan natin. Purely ang tinitignan natin dito is yung economic side. Mas sulit ba ito in terms of pagpera o yung isa? Okay. Umpisahan natin sa unang option. Yung option 1, sabi niya meron daw tayong backpack na ang lifespan niya ay 5 years, okay. At nabibili daw ito sa halagang ₱4,000. And from there, puwede natin siyang ibenta after 5 years sa halagang 250,000, okay, at pesos, sorry, thousand. Now, ang gagawin natin, iko-convert natin ito into its equivalent annual cost para ma-compare natin. Again, magkaiba yung economic life ng dalawang backpack. So, equivalent annual cost ang pag-compute 'pag ganyan. Okay. Now, para makuha natin 'yan, lahat dapat ng values ilagay natin sa future. So, may future si 4,000 doon sa left side at may future si equivalent annual cost doon sa equivalent annual cost. And from there, equate mo ngayon lahat ng mga nasa future. Yung future ni CC dahil wala namang operation and maintenance yung bag. So yung salvage value at first cost lang ang pino-consider natin. So salvage value is upward, FP is downward, so minus is equivalent to the future equivalent annual cost. Okay? Now, lagyan natin ng mga values ngayon yan. FP, salvage value ay 250. Si P ay single payment na 4,000 which is P times 1 plus I raised to n yung formula. And again, yung equivalent annual cost ay annuity. So, yan yung formula natin. Palitan natin yung mga figures, yung mga given sa formula. Ayan, 250 minus 4,000 times 1 plus 0.05. Dahil 5% raised to 5 years is equivalent to yung equivalent annual cost ng option 1 times 1 plus 0.05 raised to 5 minus 1 over 0.05. At ang lalabas dito ay negative 4855.13 times 5.526 times equivalent annual cost ng option 1. Okay, so from here, i-divide natin yung 5.526 sa kabila at ang lalabas na value ay 878.66 per year outflow dahil negative. So yan yung uh, equivalent annual cost pag yung option 1 yung pinili niya. Now, punta naman tayo sa option 2. Now, sa option 2 naman, ang lifespan lang niya ay 2 years. At yung backpack ay mabibili sa halagang 1,600 pesos. Ngayon, para ma-compare natin siya dun sa isa na 5 years yung lifespan, kailangan kunin natin yung equivalent annual cost din nito ng option 2. Okay? So, i-convert mo siya into its equivalent annual cost. Now, para magawa natin yan, kunin lang natin yung future ng dalawang yan. So, if future mo si 1.6 K at if future mo rin si equivalent annual cost. And then, equate. Okay? Now, yung sabi natin again is yung CC dahil siya ay P is equivalent to salvage value minus FP. Kanya lang, zero yung salvage value nito. I-equate natin siya sa equivalent annual cost. Okay? Now, again, zero yung salvage value, single payment, P times 1 plus I, and then formula ng annuity dun sa right side. Okay? Yung P is negative 1,600 plus times 1 plus 0.05 and then 2 years ang pinag-uusap. Ganon din dun sa kabila. Palitan natin yung given sa formula. Okay? So, ang lalabas dito is 860.49 pesos outflow. Ngayon, i-compare mo ngayon yung equivalent annual cost ng dalawang option. Alin ang mas pipiliin mo? Okay, again,
Ang tinitignan mo lang dito ay yung economic side, which ang mas economical ay yung option 2. So option 2 is a better deal. Although hindi naman sila nagkakalayo, pero gusto nga natin yung pinakasulit doon sa ating pambayad. Okay? So in this case, option 2 is the better deal. Let's try another one. Ito naman. A restaurant owner wants to open a new branch. Bagong branch na. He is considering two options. Okay. Yung option number one is rent na lang. Rent a place. Yung option 2 is bumili ng lote at magpatayo ng structure. Yun yung sabi niya, no? Rent a lot, buy a lot, and build. Now, yung 'pag nagrenta daw siya, 250,000 per year yung magagasto niya at yung initial renovation is 400,000 'pag rent ka. And then yung operation and maintenance is 25,000 lang 'pag nag-rent. Siyempre walang salvage value kasi hindi naman sa'yo yun, nirentahan mo lang. Now 'pag option 2, bumili ka ng lote at ang halaga ay 2,500,000. Yung building ang pagpapatayo ay may halagang 1,800,000. Yung operation and maintenance ay 40,000. And yung salvage value niya ay 3,400,000. Siyempre kasi 'pag bumili ka ng lote and then dinevelop mo siya, nagpatayo ka ng building, siyempre mag-i-increase yung ano nun, ah, yung price niya, yung assessment niya, mas mahal na siya 'pag dinevelop mo yung lote. Now, using equivalent annual cost method, which option is better if the source of fund and opportunity costs are not an issue, and if I is 8% and period being considered is 15 years. Nilagay natin diyan sa problem na hindi problema yung source of fund at opportunity cost kasi yung mga 2.5 million at 1.8 million hindi naman basta-bastang pera yan, no? Siyempre mangungutang ka diyan. Pero i-disregard na lang muna natin yung mga yon. Ganon din yung opportunity cost. I-disregard na lang muna natin yung mga yon. Okay? Now, alin kaya ang mas magandang option? Or magrenta or pumili ng lote at mag-build ng structure. Yan ang pinagpipilian ng restaurant owner natin. Now, consider muna natin si option number 1. Okay? Now, sa option 1, yung first cost, magre-rent siya dito. Ang first cost ng renovation ay 400K. Yun yung pag-renovate mo nung place. Siyempre, ilalagay mo yung logo mo, yung mga tiles, papalitan mo dun sa kulay ng restaurant mo. Ganun din yung kitchen, iaayos mo. So yun, no? 400,000. Yung economic life na kino-consider natin is 15 years. Yun yung consideration. At operation and maintenance, 250K yung rent. So operation yon. And yung maintenance ay 25K. So in total, 275K yung O&M. And yung interest is 8%. Okay? Now, pag ginawa natin yan, nilagay natin siya sa cash flow diagram, again, yung kino-consider natin na period ay 15 years. Ang first na magagasto mo is 400,000 outflow. Okay? And then every year gumagasto ka ng 275K na operation, which is yun yung rent, and maintenance na tig 25K. Eh wala ka namang salvage value dahil nagrenta ka lang, no? So itong mga values na ito ay i-convert mo into equivalent annual costs. Okay? So, para magawa natin yan, ilagay natin lahat ng values sa future. Pero, si 275K na operation and maintenance, hindi mo na kailangan niyang i-convert to equivalent annual cost dahil siya na is already in its annual form. Hindi mo na kailangan i-convert kasi naka-annuity na siya. So, no need. Pero, kapag yan ay naka-gradient, ayun, kailangan mo i-convert. Or pag
may mga butal-butal or paiba-iba yung value, yun kailangan mo. Pero 'pag annuity na ganyan, hindi mo na kailangan i-convert, i-plus mo na lang mamaya. Now, ang kino-convert mo na lang ay si 400K. I-convert mo si 400K into annual cost or annuity, from single payment to annuity. Now, to convert that, equate mo yung future nilang dalawa. Future ni 400K is equivalent to the future of the equivalent annual cost. Okay? Now, uh, single payment, so P times 1 plus I raised to N. Yung equivalent annual cost ay annuity, so A times 1 plus I raised to N minus 1 over I. Okay? Palitan mo lang yung mga given. 400K negative dahil pababa, times 1 plus 0.08, 8% raised to 15 years. Gano'n din sa kabila. 1 plus 0.08 raised to 15 years minus 1 over 0.08. So, ang lalabas dito, yung sa left side is negative 1,268,867.65. So, yung first na kino-consider natin is yung 400K at ang katumbas niyan is 46,731.82,000 per year. Okay? Yung pangalawang option yung pangalawang equivalent annual cost, yung operation and maintenance, yun ay 275,000. So yung equivalent annual cost ni 400K plus yung 275K, ang magiging equivalent annual cost total is 321,731.82 pesos in outflow. So yan yung katumbas nung 400K first cost plus 275K annual cost pag ginawa mong annual cost na lang. Okay? So yan yung equivalent annual cost sa option 1. Try natin yung pangalawang option. Balikan natin yung problem. Sabi, so as option 2 is bibili ng lote na may halagang 2.5 million, building, magpapatayo ng 1.8 million, operation maintenance 40K, and then salvage value 3.4 million. Again, 15 years ang kino-consider. So sa option 2, yan yung mga kino-consider natin. Okay? Cash flow diagram pa rin. Now, first cost is 2.5 million plus 1.8 million. Kasi yung umpisa ng operation mo is kapag natapos mo na yung building. So, yung lote, 2.5 million. Yung building, 1.8 million. In total, 4.3 million. Yan yung first cost. Okay? Every year of operation and maintenance, gumagasto ka ng tig 40K. And then, sa dulo ng 15th year, pwede mo siyang ibenta sa halagang 3.4 million. So, lahat ng yan i-convert mo sa equivalent annual cost. Ganun palagi ang ginagawa mo dito. And then compare the two. Kung meron pang isa pa, di compare the three. Ganun lang yan. No? Now, from here, ilagay natin lahat ng mga values natin to the future. Again, ang 40K na yan na operation and maintenance ay naka-annuity na naman. So no need to convert because it is already in its annual form. So no need to convert. So ang i-convert mo na lang ay yung capital costs na si 4.3 million at 3.4 million. Yung capital cost na lang ang kino-convert mo. Okay? So yung future ng capital cost, which is salvage value minus FP, equate mo sa future ng economic annual cost. Okay? So, salvage value times minus actually yung single payment, 1 plus I raised to N times P. Yung kabila is annuity, so A times 1 plus I raised to N minus 1 over I. And from there, lagyan mo na ng mga values. Yung salvage value, 3,500,000. Yung P, first cost, 4.3 million times 1 plus 0.08 raised to
15 equals economic equivalent annual cost times 1 plus 0.08 raised to 15 minus 1 over 0.08. So yung lalabas dito ngayon na value ng ng equivalent annual cost nung capital costs ay negative 373,463.64. Yan yung pag kino-convert pa lang yung capital cost. Again, yung 40K ay naka-annual form na siya. So, i-plus mo na lang si 40K. Yung dalawang yan, pag-plusin mo, pagsamahin mo, ang lalabas ay negative. Pero dahil kung tanggal mo natin si negative, gawin na lang nating outflow. 413,463.64 in outflow. So, yan yung katumbas na equivalent annual cost nung pangalawang option. Balikan natin yung first option. Ito yung sagot natin sa unang option, 321K kumpara sa 413K. So ano ang mas pipiliin mo? Well, considering only the economic conditions, ang pipiliin mo ay si option 1. Okay? So option 1 in this case is mas mura, so mas better siya na choice. Okay? So, ganun lang po yung ginagawa natin sa equivalent annual cost. Minsan, tatlo pa yan. Or minsan, meron pang income na kinukonsider. So, walang problema. As long as sundin nyo palagi yung ginagawa natin dito, ilagay mo sa cash flow diagram. Kung naka-annuity na siya, hindi na kailangan i-convert. Yung mga hindi naka-annuity, i-convert mo lahat by bringing them to the future and equating it to the future of the equivalent annual cost. Okay? So, ito po yung equivalent annual cost. Marami pong salamat sa inyong panonood and see you sa ating next video. Merry Christmas and bye-bye!